Di ba? Mga ganyan po. Hindi, so, yung kinatatakutan mong kamandag. Kamandag na. Yung kinatatakutan ko, ano ba? Kamandag ng pera. Kamandag ni Mami Divine. Di naman, wala naman akong takot na yun sa ano, ano po, wala naman. Wala, hindi. Okay lang. Sige. Ano na lang, ito yung huli na. Naniniwala ba kayo na ang ahas ay swerte? Swerte ang ahas, lalo na sa sugal. Naku, ako hindi ho kasi hindi naman niya binubulong sa akin yung tatama. So, hindi ako naniniwala sa ano. Wala ho akong ganun hindi ako malapit charm na tao. Madasalin pa siguro. So kung hihingi ako ng swerte, dediretsuhin ko na yung Diyos na siya lang ang makakapagbigay talaga ng swerteng tunay at wagas. Yun po. Naniniwala ka sa swerte na nagdadala ng swerte. Lahat naman siguro ng nilalang at saka ng mga creation ng Panginoon ay swerte. Wala naman siguro malas na kanyang ginawa. Okay. Si Andy. Ako po, hindi po ako naniniwala sa swerte. Naniniwala po ako na may mga magandang bagay na dumadating sa buhay natin kasi pinaghihirapan at pinagtatrabahuhan natin to and because we deserve it. Thus, wala para sa handa pong no. Mangyayari lang yun kung if you wanted to be that. Ako naman po, I believe everything happens for a reason, diba? Kung mabait ka, mabait din yung mga mangyayari sa'yo. At I believe God has good plans for everybody. At, diba? Yun po. Salamat. Ito partner, may question ulit. Pero bago na mag-question niya, sa akin mo ng side dito. Ay, meron ka? Oo, si sige Jude. push. Yes, Jude. Hi, good afternoon everyone. My question goes to Direk. Picking up from the 360-degree transformation of Galela, did you really intend it to be very similar to the Greek mythology character ni Medusa? Yung character niya na half? Wala naman kami, hindi kami kumuha ng ganun. Mas nag-concentrate na lang kami sa family kung ano yung ultimate battle royale ni Galema at kung paano na niya matatapos finally yung sobrang thirsty sa kanyang pagkatao. So, kailangan mo mag-360 kasi sino-sino ba yung mga taong involved noon kung bakit siya ipinanganak. So, si Zuma, yung nanay niyang ginahasa ni Zuma, si Galela. So, inikot ko lang doon. But the appearance was slightly inspired from Medusa's character. Perhaps yung lower, nilagyan kasi namin siya ng buntot ng mahaba na nako, grabe yung mga hampas-hampas ng mga ganung buntot na yan. Tas kalahati siya na umaandar-andar lang na ganon. Siguro may ganon naman kasi talaga si Medusa yung kalahating ahas. Except hindi ahas yung hair niya. Nakabuwak lang na parang Shasha Padilla ng 80s. Nakakobra. Hindi itsura niya. How long did it take you to complete the process of coming up with that costume or prosthetic whatsoever? Siguro mga nagpasa kasi yung grupo nila, kinabatok ko iba yung kina Tita Annabel yung design. Sila Tita Annabel Batok ko na gumagawa rin naman ng mga kay Zuma at lahat ng mga ginawa ko rin dati mula pa kina Koki. Nag-submit sila ng mga drawings na ito, namili kami. Ito ano lang. Siguro at pati yung lahat-lahat na, siguro mga 2 weeks. 2 weeks ginawa. Thank you, Direk. Thank you po. Okay, bago mo natin ipasa yung mic, may nagbulong lang sa akin. Direk, magpapatayan daw po ba si Galela at si Galema dito? Abangan nila. Kasi, di ba, kung mapapansin nila kapag nagbe-brainstorming kami, laging bukang bibig ko, repeat experience yan. Kunyari may ibabato silang idea. Repeat experience yan, ginaganon ko. Nangyari na yan, ginawa na yan, napanood na yan. Hindi man dito sa Galema, sa ibang programa, nakita ko na yan, gumaganon-ganon ako. So, yung hindi pa nakikita?
At yun yung makikita nila. Yung malunok ng buhay, si Galena. Ang bongga na nun. Pag may gumawa pang iba na, ewan ko na. Lulunokin siya ng buong buo ng nanay. O, di ba? Kakaiba talaga. Abangan natin. Lunok-lunok na ganyan.